Hello ulit mga ka-antrip, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So natatandaan nyo po ba mga ka-antrip nung unang pumutok itong forex trading? So ayun mga ka-antrip, may share ako sa inyo dahil matagal na ito mga ka-antrip pero at saka may alam kong may YouTuber or vlogger na ganito yung nila, yung kanilang content o yung kanyang mga videos about sa forex trading. Nagtuturo siya ng forex trading. Pero ito based sa experience ko mga ka-antrip kasi may ka-antrip tayo nagtanong dyan sa comment kung kumusta na daw yung experience ko sa forex trading. So, medyo matagal na yung mga ka-antrip. Way back, may video ako, may mga series of videos ako actually nito noon. Way back 2021 or 22, yan, pumutok umuso ito mga ka-antrip, itong forex trading. So, dito sa amin sa Palawan, talagang nauso siya. Nagkaroon pa ng mga grupo-grupo. Yun bang, yung mga nagtitrade, yung mga marunong mag-trade, nag-ano sila, gumawa ng grupo, tapos gumawa sila ng bot. Yung robot, siguro ngayon, kung tawagin ngayon yan is AI, ganon. So, gumawa sila ng robot na yung robot na yun, bot na yung mag-ooperate or makikipag-trade doon instead of us. So, ang gagawin namin ay magde-deposit ng pera sa forex trading. Actually, pipili ka ng company na anuhan mo na parang may agency siya or company na doon ka magla-login, magpapa-register. So, ang ginawa namin mga ka-antrip, can you imagine, nagbayad kami ng 15,000 or 10,000 para maka-join kami doon sa group na yon para bot na yung mag-operate nung aming forex trading or yung magti-trade sa amin is yung bot na. Yung robot na ginawang program ng isa sa aming mga, kumbaga founder nung leader nung grupo na yon. So, yun mga ka-antrip, nung una, okay siya. Maganda yung kitaan niya. $2, $3, $7 per night. Actually, depende pa doon sa kapital mo. Nga lang mga ka-antrip, kahit bot na yung nagtitrade para sa'yo, very unpredictable talaga itong forex trading. Grabe siya makanerbiyos, grabe siya makapakaba, grabe siya makasunog ng pera. So, yung term kasi na ginagamit namin doon mga ka-antrip, kapag halimbawang kinakain na mauubos yung puhunan mo, ibig sabihin nasunog siya. Sunog lang yung tawag doon kasi parang kumbaga in just ilang oras kung may 200,000 ka dyan, mauubos, tapos magdadagdag ka na naman ng capital mo kasi umaasa ka na babawi. Sugal talaga siya mga ka-antrip, para siyang sugal na pinaganda at saka pinasosyal kasi nga forex, 'di ba? Pero alam ko may mga trader din talaga na magagaling. Kaya nga mayroong nagtuturo din talaga. May mga magagaling talaga na trader na yun talaga ay gamay nila, alam nila, at saka talagang binuhusan nila ng oras, panahon yun para pag-aralan. Pero aminin man nila or hindi, talagang may mga pagkakataon din talaga nalugi sila or nasunugan sila. Kasi yung parang founder namin dun sa grupo, alam niyo mga ka-antrip, sobrang daming nag-invest noon, ang daming sumali, tapos ang daming nilagay na pera, kasi kita mo talaga mga ka-antrip na na everyday kumikita, talagang makikita mo yung dollars, nililista ko pa yun, nandyan pa yun sa notebook ko, yung mga dollars na kinikita ko everyday kinabukasan pag nag-generate na siya. Nga lang mga ka-antrip, one time, yung talagang it was November yata yun. Grabe mga ka-antrip. Ang aking 150,000, talagang nakapangutang pa ako kay nanay kasi syempre wala nang mag-transfer kasi lahat kami sa grupo, ngarag. Lahat kami dagdag ng dagdag, transfer ng transfer, so wala nang magpapatransfer kasi lahat nagdadagdag ng deposit kasi parang 100 lang yung pera ko doon, tapos nag-transfer na ako ng 50,000, tapos wala na akong pang-transfer, tapos wala nang magpahiram sa'yo para i-transfer doon, para idagdag capital. Grabe, umagang-umaga pa lang, kasi tuloy-tuloy, di ba yung may agent kasi na tumatawag din na, ma'am, you need to add capital para hindi nga maubos yung capital mo at para makabangon daw, maka-recover yung capital. So, ganun siya mga ka-antrip, hanggang sabi ko, wala na talaga ako.
Tapos yun, ginawan ko ng paraan pagka umagang-umaga nun. Halos wala kami lahat tulog. Nanginginig ako mga ka-antrip, nanginginig. Grabe yung kaba ko. Hindi na ako marunong magpindot. Lahat kami, syempre nasa GC, di ba? Lahat kasi kitang-kita mo talaga na, alam mo yung pawala na ng pawala yung ano, namomonitor mo kasi siya sa cellphone, pawala na ng pawala, paubos na ng paubos, tapos konti lang na lang natitira, tapos kinabukasan umaga pumunta ako kay nanay para manghiram ng 20,000, pinatransfer ko, pinadeposit ko pa sa Palawan Phone Shop para na-transfer, naubos yun lahat mga ka-antrip, 170, isang overnight lang, kasi kinabukasan ng bandang alas 10, wala nang natira, close account na, sunog lahat. Grabe yung trauma mga ka-antrip. Kaya simula noon, parang may allergy na ako sa mga ganyan. Na, ang natutunan ko doon mga ka-antrip na kapag hindi mo talaga siya lubusang alam, yung forex trading, kapag hindi mo talaga siya inaral muna, lugi talaga, mauubos lang ang pera mo. Kakainin lang siya, malulugi ka lang talaga. Hindi ko sure dito sa mga nagtuturo kung sila ba walang lugi, kung sila ba hindi nasusunugan. Pero mga ka-antrip, lahat kami noon. Alam mo ka-antrip, yung pinaka-founder namin, grabe siya ang sinisi ng mga kasi mayroon doon mga nasunugan na sobra kalahating milyon mga ka-antrip. Nasunugan kasi syempre umaasa na bot na yun robot na yung gumagawa, nagtatrabaho, tapos ganun pa, sunog-sunog. Nag-transfer pa sila pandagdag para makarecover. Kasi nung una mga ka-antrip, maganda talaga siya, para ba siyang mga ka-antrip? Para siyang mga online game na yun. Kasi nung una, nakaka-withdraw sa grupo namin, kaya nga napa-join na ako doon mga ka-antrip, kasi may mga kakilala na rin kami sa circle of friends, kumbaga, friends ng friend ko, may bumili na ng kotse, ganun, tapos yung namin, yung founder, kita niya lang din doon mga ka-antrip ng mga una, nakabili na siya ng kotse, bili ng bahay, ganun, gumaganda na yung niya, yung buhay niya, kumbaga, tapos meron doon member niya or talagang may account din, nag-open ng account, nag-forex trading din using bot, na ng kotse, nag-down payment, may mga ganun, nakita yun ng kanilang forex trading. Tapos dumating yung dilubyo na yun mga ka-antrip. So yun, grabing stress inabot nung parang founder namin, kasi siya yung hinabol, siya yung sinisi, mga ganun. Siyempre hindi maiwasan, di ba? Pero kami na maliliit lang, wala, tinake na lang namin yung responsibility na kami ang may gusto nun Actually, nagkakaroon pa nga ng mga tampuhan kasi alam mo yung parang feeling mo na hindi ka ini-entertain, hindi ka isali, ayaw nilang isali ka kasi nag-PPM ka na, tapos parang hindi ka pinapansin, talagang nakikiusap ka, tapos pwedeng 10,000 na lang yung pa-member nun, yung using sa bot na kanila, gagawan ka ng account na robot ang gagawa. Dumating pa sa point na ganun. So, kami tahimik na lang kami ng mga kaibigan ko na ganun yung mga talo namin. Yung kaibigan ko mga ka-antrip, isa sa kaibigan namin, ang dami niyang utang hanggang ngayon. Talagang unti-unti pa rin niyang kasi kalat-kalat na yung utang, pinanadagdag para talaga siyang online game ngayon mga ka-antrip. Kaya ngayon hindi ko alam kung paano ginagawa yung online game, paano ginagawa yung mga basat yung laro sa online or Mobile Legend or kahit na wala, hindi ko na sila inaalam talaga kasi nadala na ako doon sa forex trading. Sugal talaga siya mga ka-antrip. Nung una pinapanalo tapos hanggang sa wala na. Kaya ganun siya. Kaya pag-isipan mo mga ka-antrip, dahil ayaw ko nang sumubok ulit, ayaw ko nang umulit. Nalusaw na lang yung 170,000 ko mga ka-antrip. Luging-lugi ako doon. Hindi ako nakapag-withdraw kasi nga iniipon. Dinadagdag capital. At marami akong kakilala doon sa circle of namin, group mga ka-antrip na talagang lugi sila. Nagkabaon-baon sa utang. Yung namin, yung parang pinaka-founder nun, leader dito ayun, hindi na nakita, talagang nagtago kasi sinisisi siya, may mga paninisi, may utang na ewan ko kung hanggang ngayon kung nabayaran na ba sa laki ng utang, mga ganun siya mga ka-antrip. Kaya kung hindi mo naman kabisado, kung naiinganyo-inganyo ka lang, inegosyo mo na lang ng physical na negosyo, i-buy and sell mo na lang yung pera mo ka-antrip. Napakaraming pwedeng pasuking negosyo, kahit nga fishball ka lang, mag-siomai or whatsoever. Basta physical, yung kontrolado mo yung pera, yung ikaw ang nakakaalam kung ipapautang mo ba itong item na ito, produkto na ito, or hindi. At least hawak mo yung item, hindi mo pinautang, kaysa yung ibang sistema pa hindi ibang tao, ibang sistema pa yung gumagawa ng negosyo para sa'yo na wala kang control.
Hindi kagaya yung physical negosyo mo na may control ka. May control ka. Na ikaw nakakaalam. At least pagbenta mo, may kita ka. Balik sa'yo. Kapital mo, may kita pa. Pero yung hindi mo alam kung kailan lulubog yung barkong sinasakyan mo dahil nga pasapalaran, wag na mga ka-antrip. Tabi mo muna at pag-isipan mo kung anong business ang gagamitin mo. Kasi as business din yung forex trading eh. Pero napakalaking sugal niya na klase ng business. Napakalaking sugal. Mas mas 95% pa yung physical store ang gamitin mo or physical business kahit na kaysa sa yung mag forex trading. For me dahil sa naranasan ko, ang hirap niya na wala kang kakontrol-kontrol at wala kang magagawa. Hindi mo siya masabing stop na kasi nandoon na ngayon may inganyo kasi na dagdagan mo, babawi yan mamaya hanggang sa wala nang natira. So yun lang ka-antrip. Huwag mo nang pasukin kung hindi mo gamay, kung hindi mo kabisado, kung wala kang personal knowledge kung paano laruin niyang sugal na yan. Yun lang. Bye-bye at good luck sa'yo kung itutuloy mo man yan. Bye.